Ano nga ba talaga ang sinapit ng estudyante at mayroon bang dapat managot sa kanyang pagkamatay? Ang estudyante ng bitima sa ating kwento, kinilala si Zara Khairina Mahathir, 13 years old. Si Zara mula sa Sabah, Malaysia, nag-iisang anak si Zara ng kanyang mamagulang. Kaya naman lahat ng pagmamahal ng mag-asawa, ibinuos nilang kay Zara. Mabait, masayahid at matalino. Ganyan inarawan si Zara ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-aaral noon si Zara bilang grade 7 student sa Islamic National Secondary School, isang technical religious school sa Sabah. At dito nga napili ng dalaga na mag-aaral dahil gusto pa niyang matuto tungkol sa kanilang reliyon. Habang nag-aaral, napilitan si Zara manirahan sa isang dormitoryo na nasa loob din ng kanyang eskwelahan, sapagkat ang bahay ni Zara ay kalayuan sa kanyang paralan. Malapit si Zara sa kanyang nanay at araw-araw siyang nagpapadala ng audio message sa kanyang nanay na nagsasabing mahal na mahal niya ang kanyang ina. Naikwento din ni Zara sa kanyang nanay na si Noraida na mas naging disiplinado siya simula na nag-aaral siya sa religious school. Para din kay Zara, mas nakakapag-focus siya sa pag-aaral habang siya ay nakatira sa dormitoryo at nababalansi nga ng dalaga ang kanyang oras ng mayos. Napanatag naman ng mga magulang ni Zara na masaya at maayos ang sitwasyon ni Zara sa dorm. Ngunit hindi nila inakala na sa mismong dormitoryo na yon tatapos ang buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. July 16, 2025 ng gabi, maagang natulog ang mga estudyante sa nasabing dormitoryo. Kaluskos nga lamang ng dahon sa hangin ang tanging naririnig matapos sabay-sabay na natulog ang lahat ng mga estudyante. Subalit bandang alas 3 ng madaling araw, ang katahimikan sa dormitoryo napalitan ng tili ng mga estudyante. Natagpuan kasi ng mga estudyante ang isang babaeng nakahandusay sa kanal. Ang babaeng nakahandusay kinilalang si Zara. Naglabasan nga ang mga babaeng estudyante, teacher at supervisor dahil sa kaguluhang nangyari. Agad namang isinugod si Zara sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalu. At pagdating nga sa ospital, dito pa lamang nalaman ng pamilya ni Zara ang kanyang sinapit. Matindi nga ang tinamong pinsala ni Zara sa kanyang kamay at binti. Ang mga paa nga ng dalaga may mga dugo din. Ginawa naman ng doktor ang lahat para maisalba ang bitimang si Zara. At habang nasa ospital ang dalaga, siya ay ininagay sa life support. Tinapat na din si Noraida ng mga doktor at sinabing tanging aparato na lamang ang bumubuhay kay Zara. Ngunit sa kabila nun, nagdasal pa din ang buong pamilya para sa isang himala. At hinilinga na sana makasama pa nilang muli si Zara. Ngunit kinabukasan July 17, bandang alauna ng hapon, hindi na kinaya pa ng katawan ni Zara at uli na siyang binawian ng buhay. Sa initial report nga ng mga pulis tungkol sa nangyari kay Zara, siya aksidente na hulog mula sa ikatlong palapag ng dormitoryo na kanyang tinutuluyan. Sinabi din sa police report na posibleng tumalon umano si Zara mula sa gusali para kitilin ang sarili niyang buhay. Ngunit habang ginagawa ang preparasyon para sa libing ni Zara, napansin ng kanyang ina na may mga pasa sa katawan ng kanyang anak. Bukod doon, marami ding tinamong sugat si Zara. Napagtantutuloy ng nanay ni Zara na si Noraida na ang mga pasa at sugat ng kanyang anak. Andi tugma sa sinasabi ng police report na nahulog si Zara mula sa gusali. Sa kanyang isipan, bakit magkakaroon ng pasa ang kanyang mga anak kung ito ay nahulog sa gusali? At kalaunan nga, itinuloy na ang pagpapalibing kay Zara sa Tunjung Ubi Muslim Cemetery. Ngunit, tila binabagabag talaga si Noraida tungkol sa totoong sinapit ng kanyang anak. Para kasi sa ginang, hindi gagawin ng kanyang anak na tumalon mula sa gusali, lalo na at takot ito sa mataas na lugar. Masakit din para sa pamilya ni Zara, na pinagmukha ng mga pulis na kinitil ni Zara ang kanyang sariling buhay. Bagay nga na imposibleng gawin ng dalaga. Nanindigan din ang pamilya ni Zara na hindi iyon magagawa ng dalaga dahil marami pa itong mga pangarap sa buhay. Pumasok naman sa isip ni Noraida ang mga kinikwento ni Zara tungkol sa eskwelahan. Kasi simula pa lang kasi ni Zara sa religious school nang nagpahiwating na ng takot ang dalaga sa kanyang nanay. Sa pagkakaalala ng ginang, sinabi sa kanya ni Zara na may isang matandang babae estudyante na nagngangalang KM ang nagpakita ng agresibong pag-uugali laban kay Zara. Sa audio recording ni Zara na ipinadala niya sa kanyang nanay, si KM kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Didi, Tommy, Wawa at isa pang babae madalas takutin ang kanyang anak. May isang beses pa nga na sinabi umano ni KM kay Zara na kapag hinahawakan niya si Zara bigla na lamang tumugdugo ang dalaga. Pinaniniwalaan na si KM at ang iba pang mga kababaihan na mga tinutukoy ni Zara ay mga senior students sa paaralan ng bitima. Naalala din ni Noraida na nauubos nga ang pera ng kanyang anak dahil pinipilit umano ang dalaga ng grupo ni na KM na manlibre ng pagkain kahit ayaw naman ni Zara. May mga pagkakataon pa nga na inuutusan daw si Zara ng 10 oras ng gabi ng grupo ni KM. At dahil nasa mga nangyari, sinubukan ni Noraida na ilipat ng eskwelahan ang kanyang anak. Ngunit hindi pumayag si Zara at nanindigan na hindi siya lilipat ng eskwelahan dahil gusto niya ang patunayan sa grupo ni na KM na siya hindi mahina. Kasabay nito, kumalat nga sa social media ang mga akusyesyo na si Zara bitima ng pangit na ugali ng grupo ni na KM. May mga nagsabi nga na si na KM, Day, Tommy, Wawa, at ang isa pang babae ang dahilan kung bakit nga natagpuan si Zara sa kanal at nagtamo ng maraming mga pinsala. Kumalat din sa social media na ang grupo ni na KM ang VVIP kids o anak umano ng mga very important persons. Ang iba naman ay nabi ni nagawa ni Zara na tumalon dahil sa agresibong ugali ng mga VVIP kids sa kanya. Unti-unting nga ang nagtrending at nag-viral ang kaso ng pagkamatay ni Zara. Nagkaroon nga ang mga netizens ng iba't ibang opinyon at haka-haka tungkol sa nangyaring insidente. Marami nga ang nakisimpatya sa pamilya ni Zara dahil para sa kanila, bitima talaga ang dalaga ni na KM, Day, Tommy, Wawa at ang isa pang babae. Sigaw nga nila ay magkaroon ng mas malinaw na investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Zara. Hiling nga nila sana ay lumabas ang katotohanan at walang mangyaring pagtatakip sa nangyari. Ang isa pang nakapagtataka sa kaso na ito ay hindi sumailalim si Zara sa autopsy. Ayon sa balita, protocol kasi na kung ang isang tao ay namatay sa misteryosong paraan, dapat itong sumailalim sa autopsy. At ang lahat nga ng kumalat na espekulasyon nabasa ng nanay ni Zara. Kaya naman, mas lalong naguluhan si Noraida at gusto niya nga ng kalinawagan tungkol sa totoong nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak.
At July 20, 2025, opisyal nga ang nag-report ang pamilya ni Sarah sa police station para nga investigahan ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi ng ginang na hindi agad siya nakapag-report sa mga pulis hingil sa kadudado ng pagkamatay ni Sarah dahil gulong-gulo pa ang kanyang isipan sa mga oras na inilibing ang biktima. Hindi din nakapag-isip na maayos si Noraida noon sapagkat labis niyang dinamdam ang pagkamatay ng nag-iisa niyang anak. Sinabi pa ng ginang sa mga pulis na ang suot na damit ni Sarah nang ito ay namatay ay ang ibinigay sa kanya ng ospital. Tingin nga ng ginang sinadya itong gawin ng ospital para mawala ang mahalagang ebidensya sa damit ni Sarah. Nagpadala din ang pamilya ni Sarah ng sulat sa pamunuan ng eskwelahan at dormitoryo para hingin ang kanilang paliwanag hingil sa nangyaring pagkamatay ni Sarah. Ibinigay naman ng pamunuan ng dorm at eskwelahan sa mga pulis ang isang diary na nagpapatunay na may masamang karanasan si Sarah laban sa kanyang mga kaeskwela. Sinimula naman agad ng mga pulis ang kanilang investigasyon para sa misteryosong pagkamatay ni Sarah. At lumalabas nga sa investigasyon na nang oras na nakita si Sarah sa may kanal, meron palang mga gising pang estudyante. Dahil ng oras na iyon, nakatakdang magdasal ang mga mag-aaral. Kaya nga tila ba misteryo para sa mga pulis na walang nakakita sa totoong nangyari sa biktima. Ayon naman sa isang witness, nakita niya si Sarah na natutulog sa likod ng pintuan ng banyo. Pero matapos umanong maligo ng witness, wala na si Sarah sa banyo. Isa pang witness ang nagsabi na nakita niya, pinapagalitan ni Dayday si Sarah. Matapos nga iyon, dito na ang nadiskubre ng mga estudyante na si Sarah hindi na tumutugon habang siya ay nasa kanal. Ayon nga sa mga netizens na naimbestiga ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa dormitoryo. At nang tingnan na nga ito ng mga pulis, putol-putol na ang mga wire ng CCTV. Pero ayon nga sa mga balita, na-recover ng mga pulis ang kuha ng CCTV na ng oras na si Sarah, natagpo ang wala ng buhay. Subalit ang kuha ng CCTV na ito hindi nang isinapubliko pa ng mga pulis. Sinabi pa sa balita na na-recover din ng mga autoridad ang mga audio recording ni Sarah sa kanyang nanay kung saan dumadaing siya hindi nga sa pangit na pagdato sa kanya ng mga VVIP kits. Pero dahil sensitibo ang audio recording na ito ay hindi nang isinapubliko. Hindi kahit naman na maopisyal ang publiko na huwag munang bumuo ng mga espekulasyon hinggil sa kaso ni Sarah dahil hindi naman ito makakatulong sa investigasyon. Ayon sa balita, sa inakusahan na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Sarah ang dating prinsipal ng eskwelahan na si Rosh Nasir. Si Rosh ni isawa ng isang deputy minister. Ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pangyayari sapagkat November 2024 pa lamang daw ay retired na siya bilang principal ng eskwelahan. At dahil dito hindi nagkaroon ng kaso hinggil kay Roshni. At ang isa nga sa pinaka-controversial na issue na kumalat tungkol sa pagkamatay ni Sarah ang aligasyon na ang dalaga ay nilagay umano sa isang washing machine. Nga sa mga kumalat na posts, umikot umano ang washing machine. Kaya tuluyang binawian ng buhay ang dalaga habang ito ay nasa loob. Lumabas nga din ang mga usap-usapan na tila nga matapos saktan ng biktima. Ito ay hinulog sa building para pagmukain na kinuha niya ang kanyang sariling buhay. At ang punot-dulo nga ng kumalat na impormasyon na ito, ang teacher na si Siti Hajar Alfazaruddin, 39 years old. Si Siti ay isang guro sa eskwelahan sa Education Ministry. Sa TikTok account ni Siti, pinost niya ang tungkol sa washing machine na siyang dahilan kung bakit namatay, umano ang biktima. Sinabi pa ni Siti sa kanyang post na ngayon burado na. Pagkatapos mamatay ni Sarah sa washing machine, inilagay ang kanyang labis sa kanal kung saan siya natagpuan ng mga estudyante. Isang pulis naman na nasa Kuala Lumpur International Airport ang nakapanood ng TikTok video na ito na gawa ni Siti at siya ang nagsumbong hinggil sa peking impormasyon na ipinakalat ng guro. Nagtrending ang video na ito ni Siti na nagdulot nga ng alarma sa publiko dahil buong akala ng lahat. Ganon para brutal ang sinabi ni Sarah. Hinanap na ng mga pulis sa Malaysia si Siti at siya ay naresto at ikinulong. Tinanong nga si Siti kung bakit siya gumawa ng maling kwento o hinggil sa pagkamatay ni Sarah. Sumagot nga ang guro at sinabing gusto lang kasi niya ang gumawa ng content sa TikTok. At dahil nga sa fake news na ito, kinasuhan si Siti ng Section 505B of the Penal Code o Statements Conducing to Public Mischief. Ibig sabihin, ang maling pahayag ni Siti sa TikTok na maraming ang nakapanood ay nagdulot nga ng takot, pangamba at pagkahalala mula sa publiko. Pinabulaan na din ng mga pulis ang maling impormasyon na ipinakalat ng guro. Nag-plead ng not guilty si Siti sa kaso laban sa kanya. At sa trial nga, pinagdesisyonan kung magkano ang piyansa para pansamantala ang makalaya ang guro. Ayon sa abogado, babaan lang sana ng korte ang piyansa sapagkat si Siti isang single mother na sinusuportahan din ang kanyang mga magulang na may sakit. Sa huli, itinakda nga ang piyansa ni Siti sa 54,000 at ang susunod niyang trial ay sa October 9, 2025, August 3, 2025. Naman ang muling nag-report sa mga pulis ang nanay ni Sarah na si Noraida. At sa pagkakataon na ito, idinetalya ni Noraida ang nakita niyang mga pasa at sugat kay Sarah. Sa report, sinabi ng ginang na hindi siya naniniwalang aksidente ang pagkamatay ng kanyang anak at kinuha nito ang sarili niyang buhay. Ibinigay din ng pamilya ni Sarah ang kanyang mga audio recordings sa mga pulis, kung saan maririnig ang mga hinahing ng bitima kung saan sinasabi niyang nakakaranas siya ng hindi magandang trato mula sa mga estudyante na mas matanda sa kanya. Ayon pa sa ginag, nagsumbong sa kanya si Sarah na dati siya ay nakaranas ng sexual na pagmamalupit sa kamay ng kanyang mga klase. Ang abogado nga ng pamilya ni Sarah ay nag-request na hukain ang labi ng dalaga para ito ay sumailalim sa autopsy. At bukod nga sa mga naunang informasyon, tikom ang bibig ng mga pulis hingga sa takbo ng kaso. Dahil ang kaso nga ay gumalat na sa buong Malaysia, ang sigaw ngayon ng buong bansa, Justice for Sarah. Nagkaroon din ng mga rally sa iba't ibang parte ng bansa para mapabilis nga ang investigasyon at gusto nga ng publiko na malaman ang lahat ng informasyon. Maging ang mga tao sa ibang bansa, umisigaw na din ng hustisya para kay Sarah. Meron nga din gumawa ng kanta para sa bitima. Ayon sa mga balita, 16 na mga katao ang nagbigay ng kanilang mga statements. Kabilang na ang mga schoolmate ni Sarah, hindi nga sa pagkamatay nito. August 9, 2025 nang ginawa ang autopsy sa labi ng bitima. Subalit ang resulta ng kanyang labi hindi na isinapubliko pa ng mga autoridad. Ang Prime Minister naman ng Malaysia, nangako na magiging patas sa transparent sa investigasyon at walang makakaligtas sa parusa kung may mapapatunay nagkasala. At August 20, mahigit isang buwan matapos mamatay ni Sarah, lumabas ang balita na mayroon ng mga kinasuhan hinggil sa mga nagpapakita ng mga agresibong pag-uugali kay Sarah. Ayon sa mga ulat, 5 mga minor na edad na mga pawang kababaihan
ang kinasuhan sa Children Court sa Sabah, Malaysia. Ang sinampang kaso nga sa 5 dalaga ay Section 507C1 of the Malaysian Penal Code para sa di umunoy pagkamit nila ng hindi kaayayang pananalita kay Sarah na maaaring nagdulot ng pagkabalisa sa dalaga. Isang gag order naman ang inalabas. Din ang araw na iyon para protektahan ang pagkakilanlan at dignidad ng 5 mga minor na edad. Ayon sa gag order na ito, pinagbabawalan ng media na ilathala ang larawan at mga pangalan ng 5 babaeng mga sospek. Dahil dito, walang lumabas na balita kung kumpirmado ba na sina KM, Dede Tommy Wawa at isa pang babae ang 5 dalaga na inaresto. Hindi din isinasaad sa mga balita ang eksaktong edad ng 5 mga babaeng sospek. Pero ang lahat ng mga sospek ay wala pang 18 taong gulang. Ayon sa abogado ng 5 mga sospek, ang kanilang mga kliyente ay di anak ng mga VVIP or very important person. Tinanggap din ng abogado ang kaso na ito sa ilalim ng pro bono o ibig sabihin, hindi sila tumanggap ng anumang bayad para depensahan ang 5 mga babaeng mga sospek. Nagplead naman ng not guilty ang 5 babaeng mga sospek hinggil sa di umano'y paggamit nila ng hindi kaayayang pananalita kay Sarah na maaaring magdulot ng pagkabalisa sa dalaga. Ayon sa batas ng Malaysia, kapag napatunayan guilty ang 5 babaeng minor na edad na sospek sa kasong isinampal laban sa kanila, sila maaaring hatulan ng isang taong pagkakulong. At kailangan din nilang magbayad pa ng danos. Ibig sabihin lamang ito, hindi totoo ang kumakalat sa social media na ang 5 sinampahang kaso ng mga kababahihan hinatulan na ng bitay. August 8, 2025 nang lumabas nga ang balita na nabigyan ng pamilya ni Sarah ng kopya ng inquest proceedings at ang iba pang dokumento ng trial ng 5 babaeng mga sospek. At habang ginagawa nga ang video na ito, patuloy pa din ang investigasyon sa totoong sani ng paggamatay ng estudyante kasi Sarah, sa ngayon marami pa ding tanong ang bawat taong sumusubaybay sa kaso ni Sarah pero iisa lamang ang kanilang hiling. Ano sa tingin mo, hinulog ba talaga si Sarah o talagang nagpakamatay?